Magandang araw, ako si Janine Muncal ng BS Public Health at nandito ako para ipaliwanag ang aking pagsisiyasat tungkol sa kalagayan ng no plastic policy sa Muntinlupa at ngayon sa kasalukuyan. Ang layunin ng aking pananaliksik ay ang pagpapakita ng iba't ibang dahilan kung bakit ito ipinatupad, ang pagpapakita ng mga paraan kung paano ito inimplementa, at ang mga resulta ng implementasyon mismo. Bukod pa rito, pinapakita rin ng aking pananaliksik ang mga problemang kinaharap habang namamalakad ang implementasyon ito at ang mga modifikasyon sa mga probisyong nakaukol. Pinapakita rin dito kung paano mas nakabuti at kung paano mas naging maayos ang kanilang syudad at ang ating bansa na rin dahil dito sa ordinansang ito. Noong 2009, nagkaroon ng napakalakas na bagyo, ang Bagyong Ondoy, at ito ang naging dahilan kung bakit nakita ng mga nanunungkulan sa lungsod ng Muntinlupa kung gaano kalaki ang epekto ng plastic sa kanilang syudad. Nakita na hindi lamang ang maling posisyon ng mga kanal ang naging rason kung bakit napakalala ng pagbabaha dito, kundi pati na rin ang mga plastic na nakabara dito. Bukod pa rito, naging masama na rin ang epekto ng plastic sa ating bansa mismo. Sa lagay na meron na rin mga nakaupo sa ating lokal na gobyerno na nag-desisyon na maglalakad ng mga probisyon na nakaupo rin dito dahil gusto na nilang mabawasan ang pagbabaha at ang mga kalat dito sa ating bansa. Kasama sa provision ng Ordinansang 10109 ng Muntinlupa ay ang regulasyon sa paggamit ng plastic. Nilaregulahan ito sa lagay na hindi na pwedeng balutan ng plastic ang mga tuyong produkto, maliban na lamang kung ito ay mga pang-computer na gamit dahil sensitibo ang mga ito. Bukod pa rito, ang mga basang produkto ay isang plastic na lamang ang pwedeng pambalot. At ang pagbebenta rin ng plastic at styrofoam ay hindi na rin pinapahintulutan. Ang mga hindi sumusunod o ang mga sumusuway sa mga probisyong ito ay meron din kinakaukulang mga multa. Pinanghahawakan at sinusubaybayan ng Environmental Sanitation Center ng lungsod ng Muntinlupa ang mismong ordinansang ito. Ang pamamalakad dito sila ang namamahala sa lagay na sila ang nagpapakalat ng mga impormasyon gamit ang quad media at ang door-to-door campaign. Dahil naniniwala ang lungsod ng Muntinlupa na ito ang pinakamainam na pagpapakalat ng balita. Ang no plastic policy ay may iba't ibang epekto, hindi lamang sa Muntinlupa kundi na rin sa mga lugar sa labas nito. Kadalasan, hindi nakakamit ang layunin ng mga ordinansa na tinutupad sa labas ng Muntinlupa. Ito ay dahilan ng mas pinipili pa rin ng ilang mamamayan ang pagbili na lang ng plastic kaysa gumamit ng alternatibo dahil hindi epektibo ito para sa kanila. Katulad na lang sa ibang lugar na ang paggamit ng bayong o mga reusable bag ay hindi epektibo sa lagay na nagkakaroon sila ng mga kalusugang problema dahil dito. Dahil hindi ito parating nalilinisan ng regular. Yan. Sa kabilang banda naman, sa loob ng Muntinlupa ay nakamit naman ang layunin nito o ang mga layunin pa nga nito. Sa katotohanan, nabawasan ang nakokolektang plastic sa Muntinlupa ng 7.3 na tonelada simula nang maipatupad ang ordinansang 10109. Wala na ring plastic na matatagpuan sa lansangan. At kung meron man, ito ay dahilan na lang ang mga dayuhan o ang mga taong hindi maalam tungkol sa ordinansang ito. At kung meron man may alam ng ordinansa, kadalasan ay sila ay mula sa mga Quezon City na may ibang pamamalakad. Dahil naniniwala ang Muntinlupa na hindi lang hanggang dito,
ang kanilang kayang maging epekto gamit ang ordinansa. Tuloy-tuloy pa rin ang progreso nito at mayroon pa rin silang mga probisyong minomodifika tulad na lang ng pagdagdag ng pagbabawal ng straw, drinking straw, at yung mga plastic ng soft drinks. Ayon sa Solid Waste Management Head ng Muntinlupa na si Ginoong Vincent Alon, para sa kanya ay positibo ang naging epekto nito. At para sa kanya na wala talaga ang mga plastic sa lansangan, kung kaya inirekomenda niya ito na gamitin hindi lamang sa Muntinlupa kundi pati na rin sa iba't ibang syudad at probinsya sa bansa. Iniikot pa rin ng Environmental Sanitation Center sa Muntinlupa ang mga malalaking producer ng plastic dahil naniniwala sila na kung pupunta lamang sa mga maliliit na pamilihan, hindi mapuputol ang pag-produce nito. Nagkakaroon din naman ng problema ang lungsod ng Muntinlupa na katulad rin sa mga nasa labas. Yun nga, tulad ng nabanggit, ang mga alternatibo sa una ay hindi sapat para sa mga mamamayan na pumili na lang ng paggamit ng bayong kaysa plastic. Ngunit dahil na rin sa isang layunin na itupad ng ordinansang ito na nagbago ang pananaw ng mga mamamayan, mas gusto na nila ang paggamit ng mga bayong o mga reusable bags kaysa sa plastic dahil nakita nila kung gaano kaganda ang epekto nito, kung gaano kalinis ang Muntinlupa simula nang mapaipatupad ang ordinansang ito. Sa pagbubuod, positibo ang progreso ng no plastic policy sa Muntinlupa. Masasabing positibo ito sa lagay na nakamit ng Muntinlupa ang kanilang mga layunin at positibo ang epekto nito dahil hindi lamang nakita sa kapaligiran ang pag-unlad, kundi pati na rin sa mga pananaw ng mamamayan tungkol dito sa kapaligiran. Bilang pagbubuod rin sa pangkalahatang konteksto, naniniwala ang Muntinlupa, ang lungsod ng Muntinlupa, na nararapat lang na ipatupad ang ordinansa na tulad nito, ang no plastic policy, hindi lamang sa Muntinlupa, kung hindi pati na rin sa buong bansa. Dahil kung nakayanan nilang ipamalakad ito, kaya rin ito ng bansang Pilipinas. At kung napaunlad nito ang Muntinlupa, mapapaunlad din ito ang ating bansa. Salamat sa pakikinig.